Yan. So, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Yan. Good morning pala. Ulit. Yan. Ay, kay gagigising lang ng inyong mahinang nilalang na lingkod at para magbigay po sa inyo ng kaunting kaalaman at mensahe no, sa mga kapatiran o sa mga iba't ibang samahan. No? Yan, so mapagpalang umaga po sa ating lahat. Yan, bago po natin simulan, magbigay ng mensahe, patiin po muna natin ang dakilang makapal sa lahat na El Jehovah Elohim na may lalang ng ating mga buhay, no? At so binabati ko rin po ang aking misis na si Maestra Ayera Pitala at binabati ko rin po ang lahat ng mga member ko po dito na lehitimo sa Alpha Royal Golden Military Legion International at sa Divine God Benevolent Missionary International. So binabati ko po kayo lahat. At binabati ko rin po lahat ng mga followers ko po dito sa Sator Arepo Tenet Opera Rotas. So yan. So sa mga hindi pa po nakakalam, matagal na yung page ko na ito na Sator Arepo Tenet Opera Rotas. At itong ating pangalan na iyan ay marami naman po nakakaalam yan. Totoo. Marami naman po. Yan ay crusader kung tawagin. Ang tao kasi pag walang alam, nasabi nila kulto. Yan ang pambato ng mga taong hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Meron pa akong nabasa diyan na ang Alpha Omega daw ay kulto. Sabi ko naman sa kanya, patunayan mo na kulto ang Alpha Omega. Kaya nakalagay man diyan sa kasulatan na ibig sabihin ng Alpha Omega ang pasimula at ang wakas. Yan ang kahulugan po ng Alpha Omega. Ang Sator Arepo Tenet ay sumasalamin po yan sa 5 haligi ng mundo. Yan po ibig sabihin niyan, in short, para malaman po ninyo. Kasi maraming taong mga wala pang alam nagmamagaling. Yan. Tsaka walang alam yan sila, kundi ang alam lang nila yan, doon sa, nagbabase lang sila doon sa nalalaman nila. Kaya nga sinabi ng Diyos, huwag kayong bumase doon sa nalalaman nyo lamang, kundi manali kayo doon sa Diyos mismo na nagbibigay ng kaalaman. No? Pero pa ako nabasa dyan, pa-English pa yun. Di naman foreigner kausap Hindi naman lahat na nag-i-English matatalino, karamihan nga walang alam. Oo. Ang tao kasi minsan, pag walang alam, dinadaan nila sa English, no, na salita, para lang sabihin matalino sila. Pilipino kausap mo, bakit ka mag-i-English? Ano ka, tanga? Di ba? Ilagay mo nga sa lugar yan, Villanueva yung ugali mo. Wala ka sa hulog. So, inom muna tayo ng original kakaulat, made in Barcelona since 1933, no? Batido de cacao, cocoa milk, no? Yan. Kasi kagigising lang natin, kailangan natin uminom ng tsokolate. Yan, magla-live tayo today kasi magbigay tayo ng konting kaalaman sa mga tao. Alam nyo, mga anak, at sa mga followers ko po na mga may positibo na mga sabi niya positibo na mga salita, positibo yung magagandang salita. Maraming salamat po. Kayo ang dahilan kung bakit pinagpatuloy ko itong mensahe upang kayo ay mabigyan ng sapat na kaalaman. Totoo yan. Kasi maraming taong hindi nakakaalam tungkol sa aral ng Diyos. Diba? Ang alam lang nila hanggang doon lamang sa dapat nilang malaman. Hindi nila kayang higitan pa yun, no? Kaya nga may ibang tao dyan, no? Nagpatawag silang PBMA pero yung vision nila hindi naman matanggal sa sarili nila. Oo, linisin nyo muna yung sarili ninyo bago kayo makialam ng puwing ng ibang tao. Diba? So mapagpalang umaga sa inyo. Yan naman ang ugali ng tao kapag hindi nila kayang tanggapin ang katotohanan. Nasabi nila AI, fake, patuo-tuo. Alam nga nyo, yung anak ko nga, nung nabubuhay pa dati si Junior, no? Si Buray. Mabait yun kasi pumunta yun sa bahay. Sa akin yun, nag-uusap kaming dalawa. Kaya ngayon ang picture namin. Totally luma na nga yan, pinayos ko lang. Ngayon, pangalawa, itong mga tao na ito, ng mga walang alam, akala mo naman kamag-anak, akala mo naman kadugo. So, nananahimik lang ako na ilang dekada na nanahimik ako na sa aking pananahimik. Inobserbahan ko yung mga gawain nila.
na yung mga gawain nila na mahilig mamintang, mag-accusation, na hindi mo naman ginagawa, gawain talaga nila yon, di ba? Yung anak ko nga, pinagbibintangan niya na kung ano-ano, hindi naman masama. Diba? Tsaka anong alam nyo ba sa salitang kulto? Kasi ang ukol, pagkakalam ko, learning yan, tsaka knowledge eh. At saka itong Sator Arepote nito Perarutas, ito yung 5 haligi ng mundo na nagbibigay ng salita at buhay. Yan ang tinatawag na 5 bukales. Diba? Yung may mga nagtatanong-tanong, alam ko naman yung isasagot ko, hindi ko lang sinasagot sila ng directly. Kasi una sa lahat, kung nag-study man kaya kayo, bakit nyo pa tatanungin sa akin? Diba? Kung nag-notes man kaya kayo. Paano kung hindi ko nasagot yung mininsahe ko? Ibig sabihin, hindi ako tunay. Hindi nyo kilala ang spiritual division, kaya huwag kayo magpapanggap-panggap dyan, nakakaya kayo, no? Lahat na lang ng paninira, yan ang accusation nyo. Kung may galit pala kayo, marag kayo sa akin, pagsisipain ko mukha ninyo. Bakit? Sa tingin ninyo, maganda ba ugali nyo? 100% ba perfect kayo? Tignan nga ninyo yung mga ugali ninyo, kayo mga perfect. Alam nyo kung sino yung walay sala sa inyo ha, na usama na wala sidyang titing na sala, sidya ang unang bumato sa kuha. Lahat ng tao dito sa yuta, na dili man sila mga perfecto. Ako pa kaya, na nagsinabi ko nga sa live ko, na ako ngang master ninyo, pwede pa magkamali. Diba? Kasi ako, hindi naman ako kagaya sa inyo, mataas ang tingin sa sarili. Umaamin ako ng pagkakamali ko, pagkukulang ko. Oo. Ganun yan. Hindi naman tayo ibinanganak dito sa mundo para maging perfect. Andito tayo para magbigay lamang ng paalala sa tao at mensahe. At saka maraming salamat po sa mga nag-antay sa aking pagbabalik. Maraming salamat din po sa mga masayang tinanggap ako. Diba? Yan po ang katotohanan. Kasi may mga tao ngayon na wala namang alam talaga. Nagmamagaling na sila. Binabasa ko yung komento nila. Isipin mo. Wala kang karapatan na tanungin ang master mo na, kung ikaw ang master ko, sagutin mo yung tanong ko. Kalapastanganan yun eh. Natatanungin mo ko kung ako yung master mo. Sasagutin ko yung tanong. Hindi magmukha ka lang king ko yan. Kung talagang nagnunotes ka, hindi mo na kailangan tanungin sa akin kung ilan yung katawan ng Ruben na aking pagkatao. Ilan ang Ruben na pagkatao ko at ilan ang magulang ko. Totally alam ko yung sagot eh. Hindi ko lang sinasagot yan. Ha? Ilan ba ang Ruben? Ka-12 ka Ruben? Ha? Ilan ba nanay ko? 3. Hindi na kasi kailangan napakano yung para ka bang narcissist ka na pang grade 1 yung tanungan mo. Na ikaw nga mismo, nag-aral ka lang sa akin, tanungin mo ako ng ganyan. Malapastangan ka. Wala kang karapatan na questionin ako ganyan. Wala kang karapatan na questionin ako. Andirito ako para magbigay sa inyo mensahe at andirito ka sa page ko ngayon para mag-aral. Hindi yung pampagulo ka. Yung mga nasa blacklist na yan yung mga pasaway. Marami pa yan sila, i-post ko yan. Akala nyo ba lahat ng mga follower ko dito, follower ko, yung iba dyan ha, kalaban ha. Oo. Nagmamasid lang yan sila, nag-aantay yan sila kung paano manakit ng tao. Kung magpa-all out war ako, kakayanin nyo kaya yan? Ha? Hindi nyo kayanin yan. Kaya huwag kayong mamatigas. Dahil wala kayong mga alam. Hindi nga ninyo alam ang pagbabalik ng Panginoong Diyos. Hindi nga ninyo alam ang palatandaan niya. Hindi nga ninyo alam ang reincarnation. Kaya hindi man kayo nag-study sa series. Iba man ang inyong gipang-studyhan, kay pangluloko sa kapwa ninyo, pamamaliktad ng mga masasamang gawain. No? Na kagaya ko, wala naman akong ginagawa. Binabaliktad ninyo, mga siraulo kayo. No? Yung attitude ko, wag nyo pakialaman. Yung attitude yung pakialaman nyo. Dahil ito lagi ko pinapaalala sa mga membro. Pulutin nyo lang yung aral na mabuti ko. Itapon nyo yung mga hindi magandang salita ko. Yun lang, ganun lang. Diba? Kasi yan naman talagang katotohanan eh. Pulutin mo yung mabuti. Huwag mo pansinin yung isang bagay na hindi maganda. Kasi kung papansinin mo, katitisurang ka. Bakit? Pag sinabi mo ba isang dibino hindi na pwede magalit? Na kapag ginawan mo ng pangbabastos, pang-aapi, sasang-ayunan ka? Hindi ganoon. Ang Diyos nga na makapagresalat, marunong magalit at pumatay ng mga taong makasalanan.
Kaya walang isa man sa inyong karapatan na diktahan ang Diyos or turuan ang Diyos kung ano po ang gagawin niya. Wala kayong karapatan, tao lang kasi kayo. Tao lamang kayo. Wala kayong karapatan na diktahan siya. Na ikaw man kaya ang Diyos, bakit ka nagagalit? Natural, binabastos mo yung Diyos eh. Ikaw kaya sapakin ko sa mukha tapos sabihin ko okay ka lang ba? O, di ba bastusan tayo? Marunong din ang Diyos mang bastos ng taong bastos. Kaya kung ayaw mong ganunin ka, rumispeto ka din. Kung gusto mo rin na respeto ang pagtamo mo. Kasi ang ugali ng Diyos, kagaya yan ng salamin eh. Kung bastos ka, mas babastusin ka. Kung marespeto ka, mas re-respetuhin ka ng buong samahan. Ganun lang yan. Kita mo nga yung nang babastusan sa social media? Ang pangalan niya, Rodrigo Zamora. Anong nangyari sa kanya? Sa sobrang niyang kagaling na magsinungaling. Nawalan ng ilong. Ha? Papanggap pa yun na napakabuting tao sa salita. Pero yung mga ginagawa niya, mahilig manira ng pangalan ng kapwa-tao niya, mahilig siya manloko ng kapwa-tao niya, pati kausap niya, nilalansi-lansi niya, sinasaywar niya. O nangyari sa kanya, pagdating na paano, nawalan ng ilong. Yan ang sinasabi ko na palatandaan sa mga taong pasaway. Ha? Kasi, hindi naman aral ang pinasok ng iba eh, kundi makipag-away sa debate. Alam nyo, ang tunay na nag-aaral sa spiritual, hindi yan nakikipag-away. Kayo man ang nagsisimula ng mga hindi magandang salita eh. Gumagamit kayo ng words na makakabastusan. Patuo-tuo, adik, kriminal, mamamatay tao. Ano ba naman yung mga salita na pangkanto na wala namang bago? Bakit kayo perfect kayo? 100% perfect kayo? Tingnan nga ninyo yung mga sinasabi ninyo. Kung hindi ba kayo nagkakasala? Lahat ng tao nagkakasala. At lahat ng tao pwede magbago. Walang karapatan ang isa man sa inyo o sino man sa inyo na magsalita ng di maganda sa kapwa. Bakit? Kapag ang tao ba nagkasala, hindi na ba pwede siya magbago? Forever na ba siya makasalanan? Hindi mo pwedeng sabihin yung gano'n na kung ano yung nakikita mo na sa kanya. Tingnan mo rin yung mabuti niyang ginawa bago siya maging masamang tao. Diba? Ganun na ginagawa ninyo eh. Yung masama ang tinitignan nyo, hindi yung mabuting gawa ng tao eh. Eh ako, sabihin ko sa inyo, pwede rin ako maging masama. Kung gugustuhin ko yan. Pero bakit hindi ko kayang gawin yan? Kasi iba naman ang ugali ko. Nananatili akong makatarungan sa lahat. Diba? Eh ano bang alam ninyo? Siraan nyo yung anak ko si Junior, siraan nyo rin ako sa pagbabalik ko. Sino ba naman kayo? Mga tao ba kayo dito sa ordinaryo sa mundong ito na walay mga alam? Walay mga grado sa spiritual? Na nagsigir pagpang-angkon kayo na naa kayo mga alam? Na nagpaingon kayo, nagpaila kayo na naa kayo mga alam? Na nakaila kayo na wala man kayo mga alam? Kinsa kayo mga tao na yan? Na do you think you're more than in me? I hope you're more than in me. Pero kasi di ka nakaunawa eh. Isipin mo, you are a Filipino. Ikaw ay Filipino. Bakit ka nag-i-English nang gumagamit ng salita ng banyaga? Because hindi mo alam yung sasabihin mo sa akin. Pinamumukha mong tanga yung Divine Master sa harapan ng tao kasi nag-i-English ka. Well, nagmumukha ka rin tanga sa lahat ng mga tao ko dahil nag-i-English ka. Na Pilipino man ang karap mo. Eh kung mag-aramaik ako, baka magmukha ka pang baliw sa paningin ng mga tao. Diba? Kasi ang lingwahe, hindi ginagamit yan para pang bastos sa kapwa mo or pang-aapi mo. Ganon din ang Biblia. Ha? Pag nag-aral ka ng salita ng Diyos, hindi yan ginagamit para pangyurak mo sa kapwa mo or pang-aapi mo. Ginagamit yan para mag-aral ka ng salita ng Diyos. No? So, binabati ko po pala si King Eddie Igonya, na founder ng 144 Chosen People. So, magpagpalang umaga sa iyo. Bago ko makalimutan yan, si Eddie Igonya ay isa sa mga mabuting tao yan. Ang sino mang nakikinig sa kanya, ay pinagpapala. Yan. Huwag nyo rin kalimutan na i-follow siya, ha? Para may mga updated kayo sa kanya. Sa kuwang mga kaigsuunan diri, mga kabistak, mag-follow rin kayo kay Eddie Igonya sa iyang page na 144 People Chosen, no? Si King Eddie Igonya ay isa sa mga mabuting mga ngaral. Yan. So, anak, ipagpatuloy mo ang imuhang mga mensahe. Ako ay makagabay sa imuha lagi. No? Tandaan mo yan. So, yan. Ipagpatuloy ko po yung mensahe ko sa inyo.
Kasi ang tao kasi minsan mga anak, nagbabasa sila ng Bible, hindi pala nila natutunan ang salita ng pagiging mabuti. Ginagamit nila yung kaalaman para isaywar sa ibang tao. Yan ang mali doon eh. Kagaya nung nakausap ko, ang Alpha Omega daw ay kulto. Ang founder daw ng PBMA ay kulto. Sabi ko, sige nga, ipaliwanag mo yung Alpha Omega na kulto. Saan mo mabasa ang kasulatan na ang Alpha Omega ay kulto? Kasi nagbasa tayo ng kasulatan eh. Sa kahayag sa Diyos Ginoo eh. Nang nakalagay naman doon ng Alpha Omega ay ang pasimula at ang wakas. Kay malinaw man ang mensahe doon. Ang pasimula at ang wakas. Sino siya? Siya si Panginoong Kristo. Yan ang katotohanan. Yan tao kasi minsan, walang alam. Kahit hindi naman niya alam isang bagay, magpapanggap siyang may alam. O, ngayon, kung may makita kang Alpha Omega na ibang samahan, respeto mo. Kaya sila man naglingkod sa Diyos Ginoo. Yan ang sinasabi ko doon sa kasulatan. Na pareha na po kayo nagbasa ng Biblia, pero magkaiba man ang inyong paglilingkod. Kaya iba-iba man kayong paraan na gitawag sa Diyos Ginoo kung paano kayo maglingkod. Kaya magkespituhay kayo duha. Ganyan yan. Ako, nakita nyo ba ako na kahit may alam ako sa Biblia, ginagamit ko ba yan para butasin ang mga reliyon? Sirain ang ibang organisasyon? No. Because ako, naghayag lang ako kung ano yung tama. Hindi tayo manapak ng ibang reliyon, hindi tayo makipag-away. Kasi kung gulo lang ang papasukin ninyo, mas mananalo ako sa inyo dahil mas marami akong kaalyado. Kahit sa physical, kahit may all-out war tayo pwede. Kayang-kaya kong gawin yan kasi marami akong kaalyado. Ha? Pero hindi ko ginagawa yan kasi kawawa ang pamilya ninyo kung gagawin ko yung bagay na karahasan. Kaya nandirito ang Panginoong Diyos kasi para magmensahe lamang, wag yung awayin ninyo. Makinig kayo ng madagdagan ng kaalaman nyo. Akala mo naman kung sino kayo matalino tsaka matatapang. Ha? Samantalang yung mga bisyo nga ninyo, hindi ninyo natanggal sa katawan nyo. Hindi naman porque pag nakapatay ka, matapang ka na. Hindi ka matapang para sa akin, mahinang nilalang ka, kaya yung bisyo di mo matanggal. Lahat ng tao nagkakamali. Lahat ng tao pwede magbago. Lahat ng tao pwedeng patawarin ng Diyos. Kita mo yung tao na may ginawang kasalanan sa akin, pinapatawad ko naman. Kaya lang, hindi na sila pwede mag-comment sa section. Kaya block ko man sila. Kaya hindi man sila pwede magtagal dyan. Kaya nga ginawa yung blacklist para yan sa mga taong wala namang alam sa mga bagay-bagay na nagsasalita lang na di maganda. Ilagay mo sila sa blacklist. Diba? Kaya malaking pakinabang yung blacklist kasi ginawa yan para hindi na maghari-harian yung mga salitang di maganda. Totoo yan. Ang mensahe po kasi ng Diyos, ganito yan. Ang tao, ito lang yan siya, tuldok lang. Ikaw tao ka lamang, wala kang karapatan na paratangan ang Diyos ng kung ano-anong salita. Na magnanakaw siya, mamamatay tao siya, masamang tao siya, pangit yung pananalita niya. Tandaan mo ang Diyos mismo. Kahit ano pang ugali niya, minahal siya ng tao. Bakit? Saan ka nakakita ng Diyos Ama na kapag dinisiplina yung anak niya, luluhod sa harapan ang Diyos? Hindi ganun. Pagagalitan niya yung mga anak niya na kayo magbago kayo hindi kayo mga bago kulatahin ko kayo. Ganun pa nga ang Diyos Ginoo. Yun ang sinasabi ko. Hindi lahat ng bagay maganda ang salita na di-deliver. Minsan, kailangan mo rin minsan guhitan para magbago ka. Ganun yun. Kaya di naman sila nakakaalam sa salita ng Diyos. Nagpapanggap sila. Tapos sasabihin pa nila nangangkon ka ng ano. Alam mo, hindi ko kailangan mangangkin dahil ako talaga ito. Kayo, nainggit lang kayo. Sa Bisaya, naikag man kayo, kay sige ra pagkapagubot-but ang mga baba nyo, mga... Ay, naku. Kung makita ko, pumuting ko yung mga labi ninyo mga bunga nyo, para mga tangki na sige ra pagpanira sa akong ngalan ba? Alam nyo mga anak, sa totoo lang, ang alam nyo lang ay nalalaman nyo lang. Yun lang. Hindi naman ninyo alam yung kabuhan ng pangalan ng Diyos Tapos sasabihin nyo, bakit po yung nilalabas nyo yung pangalan ng Satura Reputed Operators, nilalapas tangan nyo? Alam nyo, matagal na yung page ko na ito. Hindi pa kayo pinanganak. Matagal na yung mga salita na yung divine words na yan. Wala kayong karapatan na bawalan ako. Wala kayong karapatan kahit sino man sa inyo. Kayo ordinaryo man kayong tao. Diba?
Ako kasi yung tapang ko, hindi ko yan pinakikita sa kahit kanino man. Kasi kung ipakita ko yan, baka naman maging halimaw ako sa paningin ninyo. At baka magtago kayo sa saya ng mga asawa nyo. Totoo yun. Example na lang ha. Yung pinakamatapang sa lungga namin, galing sila ng kulungan sa Bilibid Prison. Kalalaya niya lang. Nagyayabang dun sa kanto namin. Akala mo kung sinong siga, palango-lango pa nga ng alat tapos naninigarilyo. Kung sino man yung makita niya, pinagkukursunadahan niya. Eh ako kasi tahimik ako. Hindi ako yung tipong kagaya ng iba na pasiga-siga. Akala mo kung palong-palo, akala mo kung sino na. Eh napagkursunadahan niya ako, hindi niya alam, iba pala ugali ko. Eh yun ang pinagkakaiba namin. Ako, tahimik ako, pero pag sumabog at talagang may madadali, nasaan napunta yung lalaki na siga? Yun, binaon sa lupa ng maaga. Yung siga niya, walang kapangyarihan dito sa ibabaw ng mundo. Kaya kung sino masisiga-siga sa inyo sa salita at sa gawa, manda kayo sa akin. Alam nyo, ang Diyos, marunong niyang kumana. Kaya huwag nyo sabihin na ang Diyos hindi naman ganyan, ang Diyos hindi naman ganun eh. Sino kayo para magdikta? Tao lang naman kayo. Baka sabihin ko sa inyo, yung mga mukha ninyo, hindi naman ganyan nilikha ng Diyos. Mukha kayo mga unggoy. Kasi unggoy yung ugali ninyo, kingkoy. Ako, pinagpasensahan ko lang kayo sa totoo lang. Pero kung makaharap niya ako ng personal, iba rin ako magwala eh. Kasi talagang lilipad kayo ng 1 kilometro. Pero hindi ko ginagawa yun. Bakit? Kasi na doon yung tinatawag kong respeto pa rin. Ha? Tapos sino pa ba yung nakita kong guardians dyan na may tatak dito sa may kargado sa ano? Ha? Ito namang hindi naman po lahat ng guardians mababait ang ugali. Sa totoo lang. Dalawang klaseng guardians sa sama niyan. May balasubas, may matino. Ako po ay guardians din, no? So, binabati ko po lahat ng mga kapatid nating guardians. So, pag may makita po kayong guardians na gumagawa ng kalokohan, wag na po kayo magdalawang isip na gulpihin nyo. Ganun po lang yun. Oo. Ilang paso nyo kaagad. Sabi nyo sa kanila, walang guardian na bastos. Ganun yan. O, kasi po, ang pagiging guardians ay hindi po yan sinasamahan ng pangit na pag-uugali. Dapat po yan, mabuti ang pag-uugali. Kaya nga laging good morning po sa amin. Oo. Ay, dito sa amin, hindi pwede yung pasaway na guardian, nilalampaso ko eh. Atawin ko ng baseball bat, kasi di sa akin pwede yung siga-siga. Kailangan, pag magpakilala kang guardian ka, dapat magalang ka, mabait ka, matino ka kausap. Hindi yung ugali mo, kakasa-kasa ka tapos di mo pala kaya. Hindi ka sa akin ubra. Ako, sa buong buhay ko, wala tayong ginawa kundi magturo sa tao ng panggagamot. Diba? Ano ba ang reincarnation? Alam nyo ba yung reincarnation? Hindi man kayo nag-study niyan eh. Kasi ang in-study nyo man pang batikos, pang daot sa pangalan ng mga spiritual division. Bakit? Yung kasalanan ng isa, kasalanan ba ng lahat? Hindi naman. Diba? Ang tignan nyo mga anak, yung mabuting gawa. Hindi naman nabang boy masama ang tao, nagbabago din. Maniwala ba kayo? Isa sa mga taong masasama, pinagbabago ko. Meron nga ako dyan, hindi ko alam pangalan niya eh. Ang pangalan niya is, kalimutan ko na. Matagal na panahon. Kaibigan ko rin ito. Naging kaibigan ko siya. Totally, bago niya ako maging kaibigan, yung tao ko na yun, yung tao na yan, ano yan eh, barumbado yan. Oo. Mahilig yan sa gulo, mahilig yan makipag-away, mahilig sa bisyo, sa alak, sigarilyo. Nagnanakaw pa yun ha, partida. Lumapit siya sa akin, siga nga. Sabi niya sa akin, ikaw, kaya mo ba ako? Ngumiti lang ako sa kanya. Sabi ko, anong klaseng kaya? Buhatin ka ba? O patahimikin ka? Sabi niya sa akin, ba, siga ka yata dito. Ba't ganyan ka manalita? Sabi ko, wala lang pare kasi nagsasalita ka ng... Nagtatanong ka kung kaya ba kita eh. Kasi dalawa pag sinabi mong kaya eh. Buhatin ba kita? Patahimikin kita. Eh, inisip kasi ng tao siya na yung pinakasiga sa lungga niya tsaka delikado. Oo, siga eh. Naninigarilyo. Kalam kung sinong makapagsalita sa akin eh. Ako tahimik lang ako, pangiti lang ako. Ngayon, nagnakaw siya ng pagkain doon sa palengke. Dinikwat ng gano'n. No? Nung tinapay, may palaman pa. Ngayon, hindi sa akin pumalag yun kasi nung sinikmurahan ko, tumagilid yung katawan niya. Isipin mo, ganito lang ako tapos
Pangiti-ngiti lang ako. Ako kasi ang dugo ko, pure blood Bisaya. Ang tatay ko is Ilonggo. Ang nanay ko Buhulanon. Kaya kung makita mo ako nakangiti, tapos inasar-asar mo ko, warning na yan, baka sipain kita bigla. Yan ugali ko. Kasi kung gulo lang naman pala ang pinasok nyo sa spiritual, you are very welcome here in my organization. Kayang-kaya ko kayong ganyanin din sa ginagawa nyo sa akin. Kaya kung ayaw nyong gawang kayo ng di maganda, huwag kayong magawa ng apoy nang hindi kayo buhusan ng gasolina. Kasi mahirap naman. Di ba? So tuloy natin yung topic mga anak. Yung siga na yon, kumain siya ng tinapay na may palaman, hindi siya nabusog. Sabi ko sa kanya, Brad, mukhang hindi ka nabusog doon sa kinain mo Partida may palaman na yan. Hindi ka pa nabusog niyan. Napakagaling mo namang mangdikwat. Kaya lang, hindi mo nakuha yung catch up. Ang ginawa ko sa kanya ganito. Bumili ako ng tinapay na may palaman. Dinasalan ko sarapan niya. Isipin mo, nagtataka siya, pinakadelikadong tao nagdadasal. Tahimik lang. No? Pinatikim ko sa kanya yung tinapay. Wala pang ilang segundo dumighay. Sabi niya, Brad, bakit ganun yung tinapay mo? Parang isang kagat ko palang ang bigat na sa tiyan. Ngayon, pinaliwanag ko sa kanya. Yung sinasabi ng Diyos na mahirap yung magnanakaw ka ng isang bagay. Kahit magnakaw ka pa ng milyon dyan, magnakaw ka pa ng masarap na pagkain dyan, hindi ka pa rin mabusog kasi galing sa nakaw. Pero ang isang bagay na pinaghirapan mo, mabubusog ka kasi pinaghirapan mo yun at hindi galing sa nakaw. Minsan, ang nagpapabigat sa tao, hindi naman yung material, yung spiritual na kasalanan. Tatanggalin mo yun sa buhay mo, yung masamang gawain. Halimbawa, ikaw, nag-iisip ka ng di maganda, siraan ko tong bata na ito. Kasi wala, bago lang ito kayang-kaya ko tong isaywar at saka lansin. Atang ka nagkakamali, magkakasala ka niyan. Di ba? O ngayon, yung tao na yung sisiga-siga na yon, akala niya siya na yung siga sa buong buhay niya. Nakakita pala siya ng katapat niya. Nagbago siya. Sabi niya doon sa mga tao, nag-testimony. Kala ko kung yung pinakasiga dito sa lungga namin. Kasi, isipin mo, naninigarilyo daw siya, umiinom daw siya ng alak. Plus palaway daw siya. Hindi daw niya mukat-mukat akalain na ako daw yung pinakamatindi sa lahat ng nakalaban niya. Sa lahat daw ng nakalaban daw niya, ako daw yung pinakamatindi. Binago ko daw buhay niya. Akalain mo, nakatikim muna ng gulpi sa akin yun bago magbagong buhay. Kinulata ko muna. Sabi ko sa kanya, wag mo kong gaganunin ng paandaran dito sa lungga ko. Tsaka, pinasok ko siya dun sa lungga niya. Pinagbibirada ko siya. Pinaandaran niya ako ng pagigisiga niya. Ako kasi matapang lahi ko. Hindi ako takot kahit saan pumunta. Akala mo ba, yung taong matapang pag marami kasama, mas matakot ka pag mag-isa lang ako. Ay, pag pinabinaba kita dyan sa lungga mo, makakatakot talaga. Dahil lahat ng gusto ko, magagawa ko. Totoo yan. Pero sabi ko nga sa lalaki na yan, sana magsilbing lesson ito sa iyo. Na hindi lahat ng tao babastusin mo pagbabay. At baka hindi lang yan na matanggap mo sa susunod. Sa kanya yan. Ako, inaamin ko yan. Bugbog sarado siya sa akin. Nagtawag pa nga siya ng kasama dami pa nga niyang kasama Hindi man lang nakapuro yung mga kasama niya sa akin, no? Ilan silang lumaban sa akin? 10 sila, mag-isa lang ako. Isa lang ako ang lumaban sa lugar niya. Diba? Sabi ng mga kasangga niya, grabe yung nakawin natin, hindi naman natin napuruan, tayo puro bugbog sarado. Isipin mo, pag nakasuntok siya, nakaganyan mukha ko. Ginaganyan ko yun sila, boxingero din ako May aral ako sa mga pakikipaglaban sa kalaban, kung paano ko balian ang mga liig. Kaya sabi ko sa kanila, ako, yung pinag-aralan ko, hindi ko ginamit yan para apihin kayo. Ipinakita ko lang sa inyo na hindi lahat ng tahimik na tao na mabait sa itsura pwede mong ganunin. Or ganunin ninyo. Bastusin nyo. Nakakita sila ng katapat 10 sila. Pinagtulungan ako, di sila nakapalag sa akin. Taob sila.
Oh. Yung lalaki na yun, nung siga-siga ano yun, naging sa akin ng sorry. Sabi niya, Brad, pasensya ka na, hindi naman namin alam na iba pala yung takbo ng utak mo eh. Akala naman namin kasi simpleng gulo lang pinasok namin, uubusin mo pala lahi namin. 'Di ba? Kaya ingat kayo, kayong mga nagsalita na di maganda kasi yung mga ugali ninyo patapon pa naman 'yan. Ako nga, tahimik lang ako dito sa social media, pinagpapasensyahan ko lang yung mga kaplastikan ninyo eh. Tsaka magpagkukunwari ninyo. Lagi naman yung binibintang nang nangangkon ka. Alam nyo, hindi ko kailangan angkinin yung pangalan ko dahil pangalan ko naman yan. Nung unang panahon ko, Adriano de la Concepcion. Ako rin si Robin E. Derek Lo Sr. At sa pagbabalik ko, iba rin naman pangalan ko. Hindi ako nang angkin, pangalan ko talaga yung mga yan. Dahil hindi ka nga nag-aral ng reincarnation, kaya nasasabi mo yung ganong salita. Diba? Dahil wala kang alam, hanggang doon na lang ang alam mo. Magsalita ng di maganda, ipaglaban yung mali, kaysa makinig dun sa tama, di ba? Sa buong buhay ko, ang buhay ng tao simple lang, madali lang, kung gugustuhin talaga. Pero kung lalabas ka ng isang kulungan, makita mo masarap palang mabuhay nang wala kang kaaway. Yan ang itatak nyo sa isipan nyo, ha? Tatak nyo sa isipan nyo yan. Masarap mabuhay nang wala kang kaaway. Lalo na may mga edad pa naman kayo, iba dyan mga bata-bata pa na wala pang alam. Iwasan nyo yung mga ganyang mga salita. Dahil napag-arataan kayong mga bias kayo. Bakit? Nung isinilang ba ako, kaninong mukha ang lumabas dyan? Babae ba? Wala naman eh. Hindi nyo alam ito. Hindi nyo to kilala. Hindi nyo ako kilala. Yan ang sinasabi ko eh. Doon pa lang sa mensahe ko doon sa series, ito yung ayaw nilang pakinggan. Na kahit nandyan ako sa harapan nila, hindi nila ako makilala. Patalikurin mo ako para hindi mo ako makilala. Itong series na ito, ang pilit nilang binabasura. Oo. Kasi ayaw nila mapakinggan yan kasi nabibingi yung mga utak nila dyan eh. Oo. Katapat yung mga utak nila pukpukin ng paulit-ulit para makalog at magising sa katotohanan. Ha? Ano ba yung aral ninyo? Aral ba ng ano? Puro salita kayo ng occult, naman ninyo alam yung ibig sabihin ng kulto. Ang alam kong kulto dyan, yung nagsasalita ng hindi maganda sa kapwa. Kasi kung nag-aral ka man kaya ng Biblia, bakit ka manghusga ng kapwa mo? Dahil hindi naman nakalagay sa kahayag na husgahan mo yung kapwa mo. Ayon sa iyong nalalaman. Halimbawa, example lang wait, ko lang ito sa inyo yung mga observation natin. Catholic. Sa Katoliko, di ba? Example. Kumakain kayo ng baboy dyan, example, no? Tapos, sarili yung Islam. Hindi sila kumakain ng baboy, example na lang. Ibig sabihin, kung hindi sila kumakain ng kinakain nyo, kulto sila. Ganun ba? Kasi ganun ang pamantayan ng tao hindi marunong bumase sa katotohanan. Hindi nila binasa ang Bible para baguhin yung ugali nila. Binasa nila yung Bible para atakihin yung ibang reliyon, paniniwala, organisasyon. Alam nyo bang nakasalagay sa kasulatan niya na kasalanan ng paglabag sa sariling paniniwala? Diba? Yan yung katotohanan. Kasalanan po ang paglabag sa sariling paniniwala. Kaya nga ako, bilang isa sa mga blood of Muslim, ako, hindi ako kumakain ng baboy. Hindi lang din sa ganun, dahil bawal talaga yan sa mga may sakit. Hindi dahil sa relihiyon, hindi dahil sa paniniwala, dahil sa kautusan o batas, doon tayo nagbase. Ha? Kayo, ano bang alam ninyo sa kasulatan? Ang alam nyo lang naman, mga away, wala kayong edukado, kayong mga papanggap kayong PBMA pa naman na nahiya pa. Hindi ba kayo nahiya dyan? Sige nga, sabi ng tao na kakilala niya ako, ano bang ibig sabihin ng letter R ko? Sabi na, kilala mo si Lolo Adriano, anong ibig sabihin ng letter A, D, I, O R, ano ibig sabihin yan, anong meaning yan? O anong ibig sabihin ng Ruben ko, yung meaning ng bawat letra yan, hindi nyo alam. Hindi nyo masagot. Kasi ang alam nyo lang, manubok. Tapos pag kayong subukan din, ayaw nyo naman.
Duwag kayo. 100% duwag kayo. Kaya kung kakasa kayo, bago kayo magtanong-tanong sa akin, siguraduhin nyo muna na kaya nyo na humarap doon sa tunay. Kasi kayo, pinipeke nyo yung sarili ninyo eh. Nag-aral kayo, nagno-notes kayo, hindi kayo nagsusulat, tatanungin nyo pa sa founder, ito, kilala mo ba to, alam mo ba to, sino ka? Wala kayong karapatan, kahit sino man sa inyo, walang karapatan na ganun-ganunin ako ng salita. Sino ka? Na para questionin ako? Na mag-aaral ka lamang, estudyante ka man lang, na hindi nakakilala sa tunay mong Panginoon? Pangalawang topic ko sa inyo, lagi ninyong isa puso itong mga anak. Pag nag-aral kayo ng divine words, isa puso ninyo, huwag yung gamitin nyo pang away sa kapwa ninyo. Kasi ang divine words, hindi lang naman yan sa mga pulong na panggagamot. Ang una nyong aralin, yung pagiging mabuting tao. Pagiging mabuti sa lahat ng gawain. Yan ang sinasabi ko sa series ko na mataas nga ang pinag-aralan ninyo. Kagagmay lang inyong kaalaman, nalalaman. Sa Tagalog, mataas ang pinag-aralan nyo pero kakaunti lamang ang nalalaman ninyo. Ang tinutukoy ko doon yung spiritual na kabutihan. Marami nag-aral ng divine words at mataas ang pinag-aralan nila pero yung ugaling pagiging mabuti or pagpapakabuti, yun ang wala sa kanila. Totoo naman. At sinabi ko na yan noon pa man sa series ko. Saka wala kayong karapatan magsalita sa akin ng di maganda. Hindi kayo nagbuhay sa akin at hindi nyo ko kilala. Nag-aral ba kayo ng reincarnation? Di naman kayo nag-aral ng reincarnation na study. Ang ini-study nyo man, magbantay ng isisira nyo sa kapwa nyo. Tandaan nyo, lahat ng tao hindi perpekto. Kung ikaw perpekto ka, manghusga ka kung gusto mo anytime. Pero kung nakita ko naman na hindi ka perpekto, wala kang karapatan magsalita sa akin. Nagbibisyo kayo, umiinom kayo ng alak, sigarilyo, umiinom kayo ng alak, tapos manigarilyo kayo. Sino kayo? Para bawalan ako magmensahe sa tao. Kung sapakin ko kaya mukha mo dyan, taga Cebu ka pa naman. Ako, di ako takot sa taga Cebu, sinusumpa ko yung lugar na yan eh. Puisit yung mga yan eh. Ako, puro ko, Ilonggo ko eh. Pangiti-ngiti lang ako, mamaya butas mo yung dalawa mo sikmura. Kung tapang lang, mas matapang ang Ilonggo. Tandaan nyo yan. Ang Ilonggo, walang inuurungan yan. Sa lahat ng Bisaya, Ilonggo ang pinakamatapang. Tandaan nyo yan. Bakit? Pag nakapatay ka, matapang ka na? Ikaw lang ba may kakayanan gumawa nyon? Wag mo kong hamunin. Tandaan mo yan. Alam ko yung ginagawa ninyo. Warning kayo. Ang dapat ninyong paghari sa puso nyo, disiplina. Pagiging mabuti. Iniisip nyo pa lang yung banta nyo sa akin, alam ko na. Style nyo bulok. Galing pa magsabi ng binabastos mo yung salita ng Diyos. Ano parang binabastos doon na naghayag naman ang salita ng Diyos? Na hindi naman ikaw Diyos para bawalan ako, na ang Diyos nga mismo nagbigay ng kahayag sa akin. Na iminsahe ko to sa mga tao para di sila mga ligaw. Na ikaw nga na mismo sa sarili mo, na hindi mo malinis sarili mo, lango ka sa alak at sigarilyo, walang hiya ka. Magbawal ka sa akin kung 100% hindi ka gumagawa ng masama Kaya kung magawa ka ng kasalanan, sakalin pa kita. Pag makita kita, nasabi ko sa iyo, ang taong masama, may hangganan. Ako talaga, totoo yung ugali ko, pinapakita ko sa inyo. Hindi ako kagaya si Badong plastikado. Kunyari mabait, may bisyo naman. Diba? Kasi yan yung sinasabi ko sa inyo, kahit ako master ninyo, pwede din ako magkamali. Diba? Kasi ang tunay na perpekto, kayang tumanggap ng pagkakamali. Diba? Kasi hindi ka naman sinila sa mundo ito full na 100% you're perfect. Hindi ganoon. Andito ka para magmisay sa Diyos.
tungkol sa kanyang pagkatao. Pero kung nandyan ang banta sa buhay ko, lalaban ako hanggang kamatayan. Oo. Sino ba naman nga po na para magpaapi kung sino-sino lang? Yung anak ko nga, nilason ninyo. Doon sa kulungan. Pinalabas nyo, inatake sa puso. Style nyo, bulok. Ang ano yan, yung mga bakulod. Huwag nga nyo akong gagawin, mga tao kayo dyan. Kung pag-initan ko kayo ulit, baka magunaw yung mundo ninyo. Masarap yung wag tayo makialam. Kumbaga, kanya-kanya tayo, walang pakialaman. Wag mo pakialaman ito, hindi kita pakikialaman ako. Ganyan yan eh. Wag ka makialam sa akin, hindi kita pakikialaman. Pero kung makialam ka sa akin, dahil pinagmamalaki mong siga ka, dahil nakainom ka, pagka makakita ka sa kuang kapangyarihan, makasumbag ako sa imuang nawong talaga. Mabaliktad talaga yung paningin mo, sinasabi ko sa iyo. Akala mo, pagka mabait, hindi pumapatol sa mga may ugaling palasubas. Yun nga yung gustong gusto ko eh. Yung patulan to mga balasubas na ito para makita nila may kalalagyan sila doon. Magbabawas kasi ako ng tao kasi para yung mga mabubuti, hindi ba damay? Yan ang sinasabi ko. Kaya yung mga membro ko dito, hindi sila nakikisali sa mga ganyan na ginagawa ninyo kasi hindi sila ugali ng ugali ninyo na hindi edukado. Yung mga membro ko, tahimik lang yan sila. Nagbabasa ng mga comment ninyo kahit nasasaktan sila sa mga sinasabi ninyo. Kaya yung mga minamahal ko mga miyembro, ito yung paalala ko sa inyo ha. Kwento ko sa inyo to ha. Paalala ko lang. Kung may mabasa man kayong mga hindi maganda dito na paninira sa akin, huwag nyo silang patulan. Hayaan yung ako mismo ang lumaban sa kanila. Kasi ang gusto ko, kayong mga miyembro ko dito na mga napili ko dito sa Divine God, Benevolent Missionary International at Alpha Royal Golden Military Legion, ang gusto ko lamang ay mag-focus kayo sa pagiging manggagamot. Ayan ang gusto ko. Ayokong mayroong hadlang sa inyong puso't isipan. Ganun ko kayo kamahal. Nilaso nila doon sa kulungan. Yun ang katotohanan. Tapos pinalabas, inatake sa puso. Mga siraulo nga. Alam nyo sa kulungan, samot-saring may sungay dyan. Kahit pinatay ka na nila dyan sa loob ng kulungan, sasabihin nila, inatake ka sa puso para walang mananagot. Ganun yan. Alam ko yun. Ngayon, kukwento ko pa sa inyo ito ha. Kung yung mga miyembro ko dito na tapat sa akin na masugid na nanonood, huwag nyo nang patulan yung mga nagsalita na hindi maganda sa akin. Kasi yung mga yun, hindi yun sila tunay na PBMA. Ugali yan na tagalabas. Mga baguhan yung mga yan. Dahil kayo naman ang tunay na PBMA, yung mga miyembro ko dito lamang, kayong mga miyembro ko lamang dito sa aking samahan na ito na Divine God Benevolent Missionary International na mayroon na kayong rehistrado mga ID. Huwag nyo nang patulan yung mga taong walang kaalaman, walang aral. Hayaan nyo na ako na lang yung lumaban sa kanila. Ayoko kasi kayo madamay. Kasi ako, kaya ko naman lumaban mag-isa. Hindi ko kailangan ng kasama sa buhay. Mas delikado nga ako pag mag-isa ako. Totoo lang. Yun ang kinakatakutan ng kaaway ko. Kasi pag mag-isa ako, kaya kong gawin lahat ng gusto kong gawin. Wala akong iisipin na may ililigtas ako, may sasagipin ako. Kasi kung makagawa man ako ng di maganda, di ba? Doon sa taong gumagawa sa akin ng di rin maganda, wala na akong kailangan pang isalba, kundi sarili ko lang. Wala na akong dapat pang kailangan isipin na, halika dito, ganyan, hindi na. Ako matapang ako, hindi ko kailangan ng kasama sa buhay ko or mga tao dyan, kung sino-sino. Yung tao nga natatakot sa akin, yung nagtawag ng mga mamamatay tao, di pumapalag sa akin eh. Sabi ko, wala, sige. Kinsa unang gustong bumira. Kaya magkasabayan tayo dito. Kaya gisa ko man sila ng granada. Kaya traidor sila eh. Kaya, kung traidoran lang naman, kayang-kaya ko rin silang ganunin. Di ba? Alam nyo mga minamahal ko mga miyembro, mahalin nyo yung material kong katawan. Kasi yan ang katotohanan. Kasi kung nabuhay lang yung anak ko si Junior, baka sabihin niya na huwag nyong ganyan-ganyan yan si daddy.
Iba yan pag magalit. Tsaka kayo, mga naninira sa anak ko, wag nyo nang ulit-ulitin pa yung mga bagay na hindi magandang salita dahil wala naman kayong alam. Tapos ako, siraan ninyo ako kasi hindi naman kayo membro dito sa samahan. Papanggap kayong mga membro, di naman kayo mga membro dito sa samahan. Ang samahan ko is Alpha Royal Golden Military Legion Divine God Benevolent Missionary International. So, hindi sila membro dito, yung mga naninira sa akin. Tawanan nyo na lang yan sila. Kasi wala yan silang alam eh. Kundi yabang-yabang lang dito sa social media. Pa-English pa nga eh. Akala mo naman foreigner yung kausap. At saka hindi lahat na nagsasalita ng English matalino ha. Karamihan sa Amerikano, walang utak. Kita mo sila, nandun sila sa kalsada, lango sila doon sa alak, nakasigarin doon sa kabisyo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Nagsasabi ako ng katotohanan dahil hindi lahat ng gumagamit ng English matalino. Dahil ang tunay na matalino, ginagamit niya ang lingwahe na yun sa mga kano lamang. Hindi naman kano itong kausap mo Pilipino ito eh. Nakakahiya kayo? Mga balasubas ugali ninyo. Wala mang aral na natutunan pala dyan sa loob ng samahan. Ang natutunan pala ninyo, pagbalik ng sugo ng Diyos, sirain ninyo yung programa. Pag mahuli ko lang talaga kayo, magbabayad kayo ng malaki. Sinasabi ko sa inyo yan. Itong araw na ito, tandaan nyo itong sinasabi ko. Kayong mga gumagawa ng masama dyan, magbayad kayo ng malaki. Kasi yung mga ginagawa ninyo, labag yan doon sa 12 na hiyas. 12 kabalaod sa Diyos Ginoo na akong binaba sa inyo Labag yan mga ginagawa ninyo. Magbayad kayo ng malaki. Ng danyos pa nga. Wala kayong karapatan na questionin ako dahil hindi naman kayo ang nakakakilala. At wala kayong karapatan mag-question sa akin dahil hindi ko kailangan ng katanungan nyo. Una sa lahat. Dahil membro lamang kayo sa samahan. Andito kayo para makinig ng mensahe at magsulat ng tunay na kaalaman. Magpatuloy sa mga gawain, no? Hindi kayo pumasok sa samahan para makapangaway sa mga membro or makipag-away. Nandirito kayo para makinig sa mga mensahe. Maliwanag? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Marami yan dyan sila. Nag-aabang. Ng gulo. Huwag nyo nang subukan. Hindi kayo mananalo, sinasabi ko sa inyo. Ako, subok ako sa lahat. Mas nakakatakot pag isa lang ako. Kaya nga binabantayan ako ng mga tao ko. Ng mga spiritual division. Doon sa mga nagtuturo, mga walang alam, ang 72 division, hindi naman ako kasama sa mga member na yan. Ang 72 division, ako yung pinaka-founder dyan. Ako yung namili sa 72 division. Yan ang katotohanan. Hindi ako kabilang sa membro, ako yung founder na pinaka-founder sa lahat. Ng 72 division. Yan ang katotohanan. Kaya nga, abangan natin itong mga basher na ito para diretso sila sa blacklist. Ang pwede lang sa aking page, yung mga may positive na at mabuting pag-uugali. Hindi yung mga taong balasubas na contradiction sa aral ng Diyos. Na hindi naman kayo nag-aral ng kasulatan ng Diyos. Kontra kayo ng kontra. Nakapag-aral man nga kayo pero hindi nyo ginamit sa tama. Nakakaya kayo. So, binabati ko po lahat ng mga nandirito sa ating live on stream. Lahat po kayo mga nagbumati sa akin, nabasa ko lahat ng comment ninyo, may positive, may negative. Lahat ng mga positive comment, maraming salamat po sa inyo. At sa mga kumilala sa aking pagbabalik, no? Kayo ang aking lakas ng loob para ipagpatuloy itong mga mensahe na ito. Tandaan po ninyo. Dahil itong mensahe na ito ay magbigay sa inyo ng mga gantimpala. At so binabati ko po ulit ang aking pinakamamahal kong asawa na si Maestra Ayera Vitala. Kaya gusto niyang twice ibinabati eh. Yan, so binabati ko lahat, no? So yun na po ang pahalagang paalala ko sa inyo. Magpakabuti kayo sa lahat ng oras. Hayaan nyo yung mga taong gumagawa ng hindi maganda kasi pagdating ng panahon, yun naman nakasulat dun sa kasulatan, di ba na? Kung ano yung itinanim mo,
kung ito man ay mabuti o masama, yun din yung aanihin mo. Ang taong gumagawa ng masama, kinakarma yan. Kaya kita mo si Rodrigo Zamora, yung nakalagi nakatakip yung ilong niya, kaya wala mang ilong yun. Kaya naging ganun yun kasi sa sobrang pagsisinungaling niya, tsaka sobrang galing niya talagang yung magsinungaling sa tao, at tsaka gumawa ng chismis, ayun, nawala ng ilong. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong gagawa ng di maganda para hindi kayo mawala ng ilong. Yun, so binabati ko muna lahat. Shoutout muna tayo dito sa lahat ng mga member dito or sa mga followers po natin bago ako mag-end of live today, no? So binabati ko muna unang-una sa lahat yung Sator Arepo Teneto Perarotas, at binabati ko pala si Fernando, at binabati ko rin po si Mercedita Orbilla Rosal, Rogel Rubin Lebran Sr. Binabati ko po kayo. Saberon Ray, binabati ko po kita. So good morning sa iyo. Teka lang nga, mabilis yung gumaganon yun. Gumaganyan yung Rufina Elamera Mila Nuinay. So binabati ko po kila. Good morning sa inyo. Ayan, so sino pa po binababatiin natin? Kayong ating mga message dito. So binabati ko po si sino to? Baka biglang lumagpas eh. Mahirap na baka kasi mabilis yung yung gumaganon Sino pa? Ayan, so binabati ko rin po si Adolfo. Mabilis kasi. Wait lang. Usin nga natin to. Ayan, so binabati ko rin po si Hubert Tabo at si Elena Atok Kijano at saka si Flor de Lisa Calambayumol. So good morning po sa inyong lahat. So binabati ko rin po si Danilo Perez. Good morning po sa inyo. Yun, so binabati ko rin po si Bobby M. Mabini. So good morning din sa inyo. Sa mga bumabati sa inyo, maraming salamat po sa akin, sa inyong lahat na bumabati rin sa akin, no? Kasi yung mga mensahe ko na yan, talaga, number 1 yan, tunay yan. No? So binabati ko rin po si Fernando Alhas, no? At binabati ko rin po si Adolfo Reyes. Yun, so good morning po sa inyong lahat, no? Maraming salamat po sa inyong lahat, no? Kayo po ang isa sa mga nakakaalam ng mga bagay dito sa mundo na ano yung mabuti at ano ang masama. Kaya pag nakita nyo yung mga tao na nagbabash sa akin, yan ang mga hindi membro sa samahan. Yung mahilig gumawa ng mga kwentong kutsero, yan. So binabati ko rin po si Diosdado Patak. So mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat talaga kasi ako, kung ano man po yung ugali ko, labas talaga yan. Nasa sa inyo na lang po yan kung talagang tanggapin nyo o hindi. Kasi may mga bagay na dapat ninyong tanggapin. Totoo po yan. At may mga bagay talaga dapat ninyong unawain. Kasi kung alam nyo naman na dati kayo member sa PBMA, na nandito na kayo ngayon sa ating Divine God Benevolent Missionary International, na lumipat na po kayo, dito tayo magpatuloy ng mensahe na magaganda. Yung mensahe na may kapupulutang tunay na aral. So sa mga nakapag-rehistro na po sa ating samahan, at sa mga hindi pa po, may kukontakin po kayo at ilalagay ko po yan dito mamaya sa ating comment section, no? Para po makaroon kayo ng access, no? Sa mga gusto po magpa-member, no? Tsaka may makita lang ako na mabubuting gawa na tao, masaya na rin ako eh. Kasi kung ang tao hindi gumagawa ng di mabuti, talagang nakakalungkot yan. Ano bang gagawin mo? Ako? Oo. Pwede ba bumate? Bumabati ka na. Hi nga pala dun sa nagpapakulam sa akin. I'm so happy for you na uubusan ka na ng pera. Wala ka pa ring panalo. Nakabati na, bakit? Sinabi sa akin na gabay ko no? Asar na raw sa akin na uubusan na ng pera, wala pa ring panalo. Yan, bumati na. So, binabati ko rin po ang aking pamangkin. Maayong umaga sa iyo, Day, Nancy Idira. So, binabati kita. Yan. Binabati ko rin yung anak ko na si Gwen Dolin, no? Yan. Bago ko makalimutan. Kasi ako minsan, totoo lang mga anak, alam nyo yan. Alam nyo yon. Yung event natin na mga itinuro ko sa inyo mga divine words, yun ang sinasabi ko sa inyo. Yung mga yun, kung hindi ko man masagot yun,
yung mga itinuro ko sa inyo or hindi ko na maalala, ipaalala nyo na lang ulit sa akin. Kasi may mga bagay na dapat ninyong unawain. Yung sinasabi ko nga sa inyo eh. Example, nagkaroon po kami nitong event ng April, nung araw ba to? April 25. Tama ba? So, yung petsa na yon, nagturo ako sa kanila ng mga divine words. So, hindi naman po lahat ng divine words na ituro ko sa kanila na lumabas sa aking mga labi, memoryado ko. Hindi ko na po maalala yon. Kaya kung may mga bagay na hindi ko na maalala, hindi naman nangangahulugan na hindi ako tunay. May mga bagay na dapat din naman ninyong unawain. Kasi hindi naman lahat ng ibinaba namin mga spiritual division, maalala namin yung mga ibinaba namin. Kayo nang bahalang umunawa at kayo na rin po bahala ang sumulat ng mga bagay na yun at kayo na rin po bahala ang magpaalala ulit sa amin. Ganyan yan. Kasi yun po katotohanan eh. Hindi ko naman po lahat maalala yung tinuturo ko eh. Kasi may mga lumalabas sa labi ko na hindi naman nakasulat sa aking libro. Diba? Yun yung mga sinabi ko sa series ko na daghan pang mga maisulat pero wala na maisusulat pa kasi puno na yung libro. Yun. So, binabati ko rin po si Dohori Soriano Macabenta. So, good morning po sa inyo. Lagi ko yung good morning pa rin talaga. Kasi yan, umaga tayo lagi eh. Yan ang pagmamahal ko po sa inyo. Lagi yan. Naghahari sa aking puso't isipan. Hindi magbago yan. Kaya kung yung mga tinuturo ko na yan sa inyo na natandaan ninyo or na-record man ninyo, maraming salamat. At mayroon kayong mensahe ko nung April 25. No? Kasi baka tanungin po ninyo, Divine, kung ikaw po ay tunay, ano po yung tinuro mo noong April 25? Paano pag hindi ko nasagot yun, hindi ako tunay? Yun ang sinasabi ko. Diba? Kaya may mga bagay na dapat yung unawain kasi limot ko na yung mga bagay na yun. Ang malaga, naituro ko sa inyo yung mga bagay na yun kasi yun naman yung hiningi ninyo, yun talaga yung para sa inyo. Yan. Kasi ang spiritual division, pagdating sa kaalaman kasi, hindi naman kami madamot. Sadyang iniingatan lang namin magbigay kasi may mga tao ngayon na, alam mo yun, yung mapagsamantala na ikaw yung may author, tapos pagdating panahon, baliktarin nila na ikaw yung fake, sila yung tunay. Ganon ang nangyayari. Kahit ngayon sa social media ngayon, kita nga ninyo ha. Ngayon ito sa social media, sa pagbabalik ko ngayon dito, nagbibinsahe ko, pagbintangan nila ako, Dong, naka-drugs ka ba? Addict ka ba? Kaya pagbibintangan man nila ako na ganyan, meron pa nga, patuo-tuo ka, scammer ka, manluloko ka. Pero lahat ng binibintang nila, di ko naman gawain. Gawain naman nila yun. Itingnan nga ninyo. Tapos, asarin ka pa ng pangit daw ako. Wala naman akong ginawa sa kanila. Laitin man nila ako. Tapos hindi nila alam yung ginagawa nila, labag na sa 12 na hiyas or batas ng PBMA na aking binigay nung panahon. Kasi nandun niya sa section 4 eh. Kung basahin mo yung pang-4, nandun yung huwag ka manglait ng kapwa mo tsaka gumawa ng mga di magandang salita. At huwag ka magsalita ng di maganda sa kapwa mo o sa kapatid mo. Tawag natin sa isa't isa igsuon. Diba? Yan ay sabi ko. Kaya ang tao kapag pumasok lang sa PBMA na lipad ang kaisipan, di na bigyan ng kalaman, yun ang ugali nila, parang mga squatter area. No? Kaya kayong mga PBMA na pumunta po dito sa aking samahan na Divine God Benevolent Missionary, pagpatuloy po natin yung pagiging mabuti ha. Huwag ninyong gagayahin yung mga tagalabas na nag-claim sila ay PBMA pero di naman mabuti yung ginagawa. Ako, yung ano mang sabihin ninyong mga hindi maganda sa akin, bahala kayo, yung mga hindi nakakilala sa akin, no? Lahat ng mga masasamang gawain na sinasabi nyo o salita, sumasalamin nyo sa gawain ninyo. Kasi una sa lahat, yung accusation nyo at saka allegation nyo, hindi ko naman ginagawa yun. No? Sa buong buhay ko, never ako nagbisyo. Diba? Diba? Tsaka hindi naman ako nagbablog eh. Hindi naman ako sumasahod dito sa Facebook. Nandirito ako para magmensahe. Wala kang karapatan para sitahin ako. Sino ka? Diba? Hindi naman ako nagbablog. Ito naman si Dongle. Alam mo, hindi naman lahat na nagla-live dito nagbablog. Yan ang utak mo kasi. Yung masama ang iniisip mo.
Itong social media, ginawa ito para magmimensahe. Bakit? Lahat ba ng tao dito vlogger? Ikaw, utak mo, til-til, tulto lang utak mo. Ito pong Facebook account at saka lahat ng YouTube channel dyan, ginawa yan para magmensahe ang Diyos Ginoo dyan. Hindi yan ginagawa para bastos-bastosin nyo na nagbablog ka. Wala ka nang pakialam sa buhay ng kapwa mo kung mag-vlog man sila. Kasi sila wala naman silang ginawang masama. Kayo may ginagawa kayo masama. Naninita kayo nang hindi naman ninyo alam. 'Di ba? Para saan po? Para saan to? Para maging vlogger ka. May nakalagay ibang vlogger dito sa Facebook account ko? Wala naman. Hindi naman ako napipikon. Ikaw man ang tatanong dito eh. Mamaya ibablock ko po yung mga yan. Yung dongle na yan, post natin yung mga pangalan nila dyan sa Facebook account. Kasi yung mga yan, sumasakay lang yan dito sa live natin para makakuha ng simpatya, mga papansin yan. Oo. Di naman yung member dito sa sama natin, nakangapit bahay lang. Ganun yan. Hindi ka naman nagtatanong eh. Hindi ka naman nagtatanong, kapatid. Nang babastos ka. Anong sabi mo? Para saan to? Para maging vlogger ka. Nakita mo ba nagbablog ako? Hindi naman ako nagbablog eh. Nagbimensahe ako. At saka hindi ka naman member dito sa samahan. Hindi ka naman member dito eh. Bakit nandito ka? Ay, ibig sabihin papansin ka. Ay, basher to guys. Kawawa naman. Wala namang pumapansin sa kanya, no? So, good morning po sa ating lahat, no? Ito kasi mga bagay na ito, binigay ko na to mensahe na to noon pa man. Dahil paalala na ito eh. Nasa pagbabalik ko, marami talaga ako magiging kaaway. Oo, maraming tao hindi tatanggap ng katotohanan. Ako sa tagal kong naging dito sa Facebook account, yung tawag doon, nagbimensahe. Wala naman ako sinasahod dito eh. Ganun yan. Wala ako sinasahod. Simula noon. Wala ako sinasahod. 0%. Kasi ang mission lang natin dito is mag-message sa tao. Yun lang po. So, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Oh. Wala namang alam yung si Dongle. Ang alam niya, mga manira ng kapwa, mga asar. Hindi naman ako napipikon sa sinasabi mo. Alam ko nga yung baho mo eh. Oh, alam ko yung ginagawa mong kalukuhan. Gusto mo sabihin ko sa kanila dito? Napakababairo mo. So, God bless sa ating lahat.